Eyo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. No? Madalas nating binibigyan ng reaction video mga tol, mga issue about sa West Philippine Sea. Siyempre sa China, paborito natin yan. Pero ngayon, no, dako muna tayo rito sa usapang politika sa ating bansang Pilipinas. No? Siyempre dapat maging aware din tayo sa mga pangyayari dito, sa mga nangyayari mga tol. No? So ang source ng balita natin mula kay News PH, kakapasok lang nagkagulo na. Naku po, magulo talaga politika, no? Grabe, VP Sara, ibinunyag na. Senator Tulfo pumalag. Uy, kasama si Idol. Di maka-move on. PBBM Duterte. Yan ang ating aalamin. Bibigyan ng reaction video and commentary ngayong araw na ito mga kapatid. Pero bago yan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Si Tulfo hindi po makamove on. Yung mga kalaban ni VP Sara. Courtesy kay Badong Aratiles yung tawag dito, yung audio mga tol. So, pwede nyo rin kalimutan mag-subscribe sa kanyang yung channel mga tol. Search nyo lang, no, Badong Aratiles. Sara Duterte. Nakakatawa po. So, hindi daw Si Tulfo hindi po makamove on. Yung mga kalaban ni VP Sara Duterte. Nakakatawa po. Handang-handa po sila para po pinaghandaan nila tong araw para po sa konfrontasyon sa Senado tungkol po sa confidential fund. Hindi po sila makamove on, no? Hindi po sila makamove on sa ginawa ni VP Sara na hindi na po humirit. Sila po ang humihirit ngayon. Iisa-isahin po natin yung mga hindi makamove on na yan. Nakakaawa po. Hey, pag-usapan muna natin. Ito pong si Rapi Tulfo. Bakit po hindi ka makamove on? No? Hindi po natin masyadong pagtutunan to ng pansin. Pero papayuhan na lang po natin si Senador Rapi Tulfo. Kasi po sa totoo lang, very unpresidentiable po ang pinapakita ninyo. No? Real talk po, Senator Rapi Tulfo. Marami po nanonood sa inyo. Marami po kayong tagapakinig. Marami pong bilib na bilib sa inyo. Sa totoo po, yung inaasal po ninyo sa Senado, particular ito pong galit na galit kayo sa PTA at sa pagpanghingi ng electric fan. Electric fan talaga yung ano niya, yung kanyang pinag-iinitan na hinihingi taon-taon. Ang sabi niya nga, kung talaga, parang may pinaghihinalaan mo pa ba yung mga teacher na inuuwi ng mga teacher ang electric fan? Nakakita ka na po ba ng mga electric fan na binibenta po ngayon, Senator Tulfo? Kasi mahirap po kasi yung baka noong araw, noon naman talaga meron yung standard, ang hanging tumatagal. Di ba yung standard, no? Ito, putulin lang muna natin, no, mga tol. Alam nyo, nung bata pa tayo, nag-aaral tayo, normal na lang sa atin yung magdadala ka ng bunot, walis, electric fan. Diba kapag medyo may kaya magulang mo, may sariling electric fan yung estudyante, nakatutok lang sa kanya. Wala tayong reklamo nung araw, mga tol. No? Ewan ko ngayon bakit may mga ganyang reklamo na, no? At saka pansin niyo mga tol, nung araw tayo, no, kapag yung wala pang Tulfo nung mga panahon na yun, hindi ako against kay Idol Rafi Tulfo mga tol. Nanonood ako ng mga programa niyan at talaga natutuwa ako kapag may mga kinakastigo siyang mga matitigas sa mukha, di ba? Pero naalala ninyo mga tol, nung araw, ang mga estudyante, hindi ganun kasensitibo, no? Hindi ganun sila kabalat sibuyas kahit na pag-squatin ka, paluin ka, di ba? Yung teacher ko nga dati minumura pa kami, 'di ba? Pero okay lang sa mga estudyante, hindi sila yung tipong madamdamin, 'di ba? Kapag pinalabas ka ng room o kaya hindi tinanggap yung work mo, hindi ka ganoon magdaramdam, tuloy pa rin, life goes on, 'di ba? Pero ngayon mga tol, hindi na ka makapagdisiplina ng maayos yung teacher kasi takot na rin eh. Hindi niya mapagalitan yung bata dahil kapag pinagalitan niya, posibleng tumakbo agad kay Tulfo yung magulang o kaya mismo yung bata, ipatulfo yung teacher, mga tol. 'Di ba? Masyado ng sensitibo ngayon yung mga kabataan na. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin nun mga tol, no? Pwede kayong mag-comment sa ibaba. No, nothing against with Senator Tulfo, lalo na kapag ang binabanatan niya is yung talagang salot sa lipunan. Pero minsan dapat inahinay din, no? Dumaan din naman siya doon sa puntong yun na ang pagdidisiplina ng mga guro, namimingot sa patilya, 'di ba? Namimingot, namamalo sa kamay. Ngayon hindi na magawa ng mga guro yun Kasi natatakot na rin sila baka may patulfo sila no. So tuloy natin 'to mga tol.
No, and nga sinasabi ni Badong Aratiles na pinag-iinitan daw ni Senator Rapi Tulfo yung PTA, yung pag ano ng electric fan, no? So wala naman sigurong masama, no? Senator Tulfo. Kasi mahirap po kasi yung baka noong araw, noon naman talaga meron ano yung standard, ang hanging tumatagal. Di ba yung standard noon? Puta, pang 10 taon yata, meron ka pa rin standard. Eh. Iba na po ngayon, Senator Tulfo, no? Wala pong teacher na magtatangka pong iuwi, sobra naman ang tingin ninyo sa ano. Pinahihiwatig, hindi po niya man sabihin. Ano pong ibig mo sabihin na bakit taon-taon nang hingi? Kung naiipon yan, meron ng ano yan, warehouse daw ng electric fan. Mhm. Ano po palagay niyo sa mga eskwelahan? Kanya-kanyang uwi pagkatapos, grabe naman tingin niyo sa mga teacher, no? Real talk po Senator Tulfo kung ang pinag-iinitan niyo po electric fan, ang kalidad po ng electric fan ngayon kahit sa bahay ka lang, pamilya niyo lang ang gumagamit. Hindi po tatagal ng 1 taon magpapalit na kayo. Basta araw-araw ginagamit Ang araw-araw ginagamit na tumatagal ng taon, misis lang po ang araw-araw ginagamit na tumatagal ng taon. Kahit naman nung araw, 'di ba? Siyempre mga bata 'yun alangan na ipalinis mo sa bata 'yan o kaya ipakumpuni mo sa bata 'yan. Hindi na rin naaasikaso ng teacher 'yan kasi hindi lang naman isang classroom ang handle niyan. Maraming tinuturuan 'yan, 'di ba? Tapos gumagawa pa 'yan ng lesson plan nila. So yung electric fan, araw-araw nakabukas 'yan maghapon from 6 AM up to the last hour ng eskwelahan, umaandar 'yan. Siyempre yung ano niyan, kumbaga sa sasakyan talagang bugbog 'yan, hindi talaga tatagal 'yan na sobrang tagal. Tulad nga ng sabi ni Badong Aratiles, kahit nga yung electric fan mo sa bahay madaling masira na ngayon 'di ba? Saka pa magpapadala ng electric fan wala nang bumibili ng mahal. Ang binibili nila yung tagsi 600, 700 yung tipong malakas pa yung paypay mo, 'di ba? Gano'n na lang electric fan ngayon mga tol. Nagko-cost cutting kasi dahil nga sa sobrang mahal ng mga ano, ng mga materyales, mga bilihin, nagko-cost cutting sila lahat. Kaya hindi na gano'n katibay unlike dati sa ano, yung standard nga, 'di ba? Sobrang tibay no'n, no? Tuloy natin. Gamit na tumatagal ng taon, misis lang po ang araw-araw ginagamit na tumatagal ng taon. Grabe po yung ano nyo sa mga teacher. Hindi po yung pag-iinteresa ng mga teacher. Mas marami pong paluwal ang mga teacher sa eskwelahan. No? Ito na lang po para total senador kayo. No? Yan po gawin yung proyekto. Sinabi, napahiya kayo, di ba? Ini-insist nyo na may MOE, ini-insist nyo na lahat pwedeng kaltasin dyan sa MOE. Hindi po only ang MOE. Ano sabi ni Pia? Kapos ang budget para sa DepEd. Kaya po may PTA. Para po makatulong yung PTA sa budget. Yan, nakakalungkot po kasi number 1 po kayo bilang presidential sa presidential survey. Nalulungkot po kami kasi paano po pag kayo nanalo? Ang liliit po ng pinoproblema natin, electric fan sa bawat room, saan napupunta? Di ba? Masyado maliliit. Alam namin kung saan nag-uugat yan, napahiya po kayo. Ilang beses nyo pong inulit na sinabihan kayo na gumawa ng batas. Alam po namin na nakakahiya po yun sa part ninyo. Na sinabihan kayo ni VP Sara Duterte. Pero kung hindi po kayo makaka-move on mula po doon sa tama namang sinabi ni VP Sara Duterte na gumawa na lang kayo ng batas, kayo na po gumawa ng paraan para lahat ng eskwelahan magkaroon ng electric fan at wag na manghingi sa PTA. Kaya nyo naman po siguro. Mamigay po kayo ng electric fan, yan na po ang inyong bagong hangin ni Tulfo para sa mga bata. Ngayon yung pinakamatibay, yung pinakamahal. Freestyle po tayo mag-isip. Hangin ni Tulfo para sa bata, ang bata ay maging edukado. O yun. Kunin nyo na po yun. Bigyan nyo ng electric fan bawat eskwelahan. Pa-aircon na mismo, no? Bawat room. 4. Antindi ng problema nyo Electric fan. Number 1 kayo presidentiable. Ina-expect ba namin na ganyan kabababaw ang mararating ng Pilipinas pag kayo nanalo? Ang dami pong dapat pagdiskusyonan, pinagtatalunan nyo kung ang illegal ba o magsampa po kayo na reklamo dyan sa mga sangkatutak na papel. Siguro doon kayo nasasaktan. Hindi nyo mautusan yung DepEd kasi lahat umuoo sa inyo Di ba? Lahat umuoo sa inyo. Mawalang galang na po, Senator Tulfo. Lahat ng ahensya ng pamahalaan bumabaw sa inyo. DepEd lang ang hindi nyo magalaw. Kaya siguro masama loob nyo.
Kaya pinakita mo, ang dami na nagrereklamo. Ito ngayon ang tanong, gaano ka ka-epektibo na senador? Bakit kumapal ng ganyan? Di ba? Ako po, hindi po ako senador. Pag sa akin po, binigay ang mga reklamo na yan. Madali ko lang po malulutas yan. Bigyan nyo lang ako pamasahe. Kasi tsak pambuong Pilipinas yan. Magbo-volunteer na ako sa iyo, Senator Tulfo. Kaya kong lutasin yan. Alam niyo kung anong gagawin ko lang dyan? Kakausapin ko lang bawat principal niyan. Lutas yan, isang araw. Alam niyo po ba ibig sabihin nung makipag-usap po kayo, huwag niyo pong dayok-yokin yung taga-DepEd. Kasi mga edukado po lahat yan. No? May pride po sila. Karamihan po ng teacher, hindi po bayaran. Ayan po yan. No? Kung electric pan lang po ang pinoproblema ninyo sa budget ng DepEd, dagdagan yung budget para wala namang hingi na electric pan. Tama naman yun. Bakit pa ito, real to ka, bakit pa sa tingin yung kailangan ng PTA kung wala rin naman kayong balak tumulong? Di ba? Kung ako principal, bakit para saan po yan samahan ninyong PTA? Wala po. Hindi po kami tutulong. Kami po ay magtatayo lang ng Parents Teachers Association. Hindi po kayo tutulong sa eskwela. Bawal po, sabi ni Tulfo. Bawal po kami mag-contribute para sa eskwela. Anong gagawin niyo po rito? Sa eskwela? Tanggal. Kayo hindi, ito mag-real talk tayo mga senador. Kung wala rin lang pong itutulong yung PTA, bakit pa po magtatayo ng PTA? Diyos ko, huwag na tayong magbulahan. Nagtatayo po ng PTA para po tumulong at bumili ng electric fan. Simple lang po yan. Bukod sa electric fan, ang isa pa sa mga tinutulong ng PTA yung simpleng pagde-design lang ng mga classroom, kortina, mga ganyan, bunot, 'di ba? Yung mga simpleng walis, pampalinis, 'di ba, sa mga bagay-bagay. Kasi may budget ang DepEd, mga tol. Pero sa dami-dami ng public school, 'di ba, sa Pilipinas at napakaraming estudyante sa public school, mga tol, nung panahon pa natin nung nag-aaral tayo, ilan ang estudyante sa loob ng isang classroom, 'di ba? Nasa 50, mga ganon. 'Di ba napakarami noon, tapos naghahati-hati pa. May pang-umaga, may pang-hapon. Syempre gagamit ng electric fan kanya-kanya 'yon, mga tol, 'di ba? Gagamit ng mga ganyan 'yan. Noong mga panahon na 'yon, hindi pa kasama doon yung binabudgetan nyo para sa computer kasi wala pa mga computer noong mga panahon na 'yon eh. 'Di ba? Para sa mga monitor, para doon sa mga flat screen TV. Ngayon kasi kasama na 'yun eh sa binabudgetan ng DepEd yung pagbili ng mga ganon. 'Di ba? At saka syempre taon-taon babago rin naman yung mga libro ngayon, 'di ba? Yung pagpapaprint yung libro na 'yon. Yung mga electric fan, least priority na yan ng DepEd para bilhin pa, no? So tumutulong na lang diyan yung mga PTA, yun nga, Parents Teachers Association, 'di ba? So kung yun lang tina-target ni Senator Tulfo, dapat medyo umangat-angat naman siya ng ibang pagdidiskitahan yan. Huwag na yung simpleng mga bagay lang naman yan eh. At saka para naman din sa mga anak ng mga magulang yan, di ba? Yung iba nga gusto pa nilang bumili ng extra para may nakatotok mismo sa anak nila eh. Saka hindi naman electric pan per parents eh. Hindi naman, di ba? Di ba? Naghahati-hati yan eh para bumili ng 700 pesos na electric pan, di ba? Para sa halimbawa sabihin nating 50 yung estudyante sa loob ng classroom, o di 50 magulang din yun na maghahati-hati para sa isang 700 pesos na electric pan. Napakaliit na bagay na lang yun. Kung hindi man makapagbigay yung iba, wala na rin silang karapatan magreklamo. Di ba? Hindi na nga sila nagbigay, nagrereklamo pa sila na hinihingan sila pambili ng electric pan. My goodness naman talaga. Dati kasi, di ba, pag may mga ganyan, sige, lahat ambagan, ambagan. 'Di ba? Tulad nga ng sinabi ko nung bungad di ba? Dati hindi pa ganoon kasensitibo, pero ngayon since may Tulfo na, mga tol, lahat, no, may natatakbuhan ng reklamo eh. Ulitin natin, mga tol, nothing against with Tulfo, mga tol, no? At gusto natin siya kapag may binabanatan siya mga matitigas na mukha sa gobyerno at saka mga masasamang loob. Pero yung mga ganitong mga bagay, mga tol, 'di ba? Noon pa, nung unang panahon pa, ganito na yan, mga kapatid nagtutulungan naman talaga ang PTA para sa estudyante, para sa mga anak din naman nila, 'di ba? So tuloy natin. No? Kung pinoproblema mo electric fan, Senator Tulfo, ang PTA tinayo para magbumili ng electric fan. Okay na ba 'yon? Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Alright. Babawan lang natin kasi gusto nila mababaw eh. Well, hindi po pwede. Ibig nyo sabihin, ang logic kasi nilologic ni ni Pimentel eh.
Bumanat pa si sumasang-ayon ako sa ating kay Senator Tulfo. Sumasang-ayon daw siya kay Senator Tulfo. Hindi po ibig sabihin na bawal kolektahan yung bata sa magulang kay kukolekta. Yun na po ibig sabihin nun. Ito naman po, logic lang po. Hindi po ako abogado. Alam ko po kayo, Bartap Natcher. Pero ilo-logic ko rin po kayo, Senator Pimentel. Sa tingin ninyo, bakit nagtatayo ng PTA? Wala lang, dekorasyon lang sila? Kung kung hindi po sila makakatulong sa eskwelahan, para saan pa po yung PTA? Di po ba? Sinabi na nga ni Pia kay Tano. Senator Pia. Di ba? Sinabi na nga, yung sinasabi na kulang talaga yung budget ng DepEd kung ipapakarga nyo yan sa pamahalaan lahat. Yan hindi na sa atin galing at hindi na kay Badong Aratiles galing. Kapwa senator na nila nagsabi na kulang ang budget ng DepEd. No? Kasi ang priority ng DepEd para sa edukasyon ng mga kabataan, 'di ba? Para doon sa dagdag kasangkapan para sa edukasyon, 'di ba? Halimbawa, mga computer, libro, mga test paper na ipapaprint nila at ang dami pa, marami pang ibang mga para sa pangpapasweldo ng mga guro, para taasan ang sweldo nila, 'di ba? So marami pang mga bagay para sa pagpapatayo ng mga school, pampagawa ng kung ano-ano pa diyan. Pero least priority na siguro nila yung para sa electric fan kasi nga dating-dati pa, no? Talagang sanay na yung mga magulang ngayon naging estudyante din naman sila dati, alam nila yun di ba? Na yung mga ganyang mga bagay, talagang PTA na ang sumasagot na mga ganyan, walis, bunot, floor wax. Ngayon wala na nga atang floor wax ngayon dahil iba na yung itsura ng mga eskwelahan di ba? Iba na yung itsura, mga naka-tiles na hindi na yung katulad nung dating kulay pula 'di ba? Naalala ko dati kanya-kanyang dala ng bunot tapos may mga cleaners pa kung tawagin, Monday to Friday, iba-iba ang naka-schedule. Pero syempre nandiyan pa rin yung PTA, nagkakaroon ng PTA meeting para pag-usapan kung ano yung mga maitutulong ng mga magulang, kung ano yung kulang doon sa classroom. Ngayon kasi talaga since na meron silang takbuhan at meron silang masusumbungan, nagrereklamo. Tanungin mo kung sino yung mga nagrereklamo, sila yung mga hindi pa nag-aambag, no? Kung sino may mga hindi nag-aambag, yung pa yung nagrereklamo Pati electric fan, kulang talaga. Oo. Kaya nga may PTA. Kung ayaw nyo mag-donate yung PTA, bakit pa tayo magtatayo ng PTA? Puta pa problemahin pa ng mga principal yan. May PTA meeting po, ano po pag-uusapan nyo? Pag-uusapan po namin kung paano kayo pakialaman principal. Kasi wala naman kami pwedeng itulong. Magagalit po si Senator Tulfo sa amin pag kami po ay nag-contribute. Mm-hmm. Di ba? Bakit? Kaya po ang gagawin po namin dito sa eskwelahan, bubusisiin namin ng MOOE nyo. Real talk po. Ano ang gagawin ng PTA kung hindi sila magko-contribute? Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Ito ba ay big problem na dapat problemahin pa sa Senado mga tol? 'Di ba? Ano na yan tawag dito yung mga ganong reklamo mga tol, ang Pilipino nagiging reklamador na talaga no? Dahil tulad nga nung sinabi ko nung araw, 'di ba? Dati kahit paluin ka ng teacher mo, okay lang, pa-squatin ka sa labas, okay lang. 'Di ba? Late ka magpasa ng project, 'di ba? Ayaw tanggapin ng teacher mo, okay lang. 'Di ba? Dati kahit na pagwalisin ka na lang diyan, okay lang. Ngayon konting kibot since meron kang tatakbuhan para magreklamo, ng mga guro, no? Hindi na rin makakailos masyado, hindi na nila madisiplina ng maayos yung mga estudyante. Dahil dahil baka ipatulfo sila mga tol. So, napakaliit na problema 'to na maraming nagrereklamo pero hindi kasi dapat lahat ng nagrereklamo entertain mo, 'di ba? Lalo-lalo na halimbawa senator ka, 'di ba? Mas malalaking problema na dapat pagtuunan ng pansin, no, kaysa sa electric fan na kayang-kaya naman ng PTA o kayang-kaya naman ng mga magulang. Tulad nga ng sinabi ko kanina sa isang classroom, 'di ba? Ilan ang estudyante diyan? Nabawasan na ba? Hindi naman kasi parami ng parami ang populasyon sa Pilipinas, parami ng parami estudyante. 'Di ba? Nasa 50 estudyante 'yan o di 50 magulang din 'yan. Magkano lang electric fan ngayon? 'Di ba? Makakabili ka kahit 500 pesos pero wag naman sana 'yon dahil wala na talagang hangin 'yun. O bumili ka no medyo matibay-tibay 1,200 o tingnan magkano lang yung mga magulang diyan.
'Di ba? Hindi naman lahat 'yan puro dukha, yung iba diyan may kaya rin naman talaga, 'di ba? O sino yung mas nakakaluwag-luwag, pero yung kung sino pa yung mga walang ambag, sila pa yung mareklamo, 'di ba? So ikaw, bilang isang magulang o bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.